Magandang araw sa inyo lahat. Magandang umaga, tanghali man, hapon o gabi. Muli, ako'y nagpapahayag sa inyo. Pangalan ko po si Brother John ng Crayoke Pananampalatayang Katotohanan dito sa aking small YouTube program content na nadadaanan ninyo sa YouTube. Ako po'y nagpapahayag lamang ng salita ng Panginoon. At lagi ko pong sinasabi na ako po'y nagpapahayag lamang po na walang anumang string attached, walang anumang hiningi, anong bagay, material, pinansyal o ano paman. Ako'y nagpapahayag lamang ng salita ng Panginoon sa inyong lahat. At dito, isa sa mga nais ko sabihin sa inyo na tunay nga po na ang panahon natin ngayon ay kakaiba na kaysa sa mga panahon ng mga nakaraan. At although hindi tayo mabubuhay ng matagal sa mundo, at subalit makikita natin ang pagbabago magmula po ng mga nakaraang mga panahon o dekada o taon. Kaya nga sabi nga ng Biblia sa atin na dito sa sinabi ng Apostol Pablo, doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 hanggang 3, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ito po yung ako'y matagal ko na rin nung naiintindihan ito, naunawa nito, kahit nung bago pa lang akong mananampalataya ng Panginoon. Ay maraming klase ng mga tao na iba't ibang motibo, agenda sa buhay nila pag nangangaral. At unang-una ay ang Biblia, itong salita ng Diyos, itong Biblia. Ito ay nagagamit ito sa tinatawag na pambubudol ng maraming mga nangangaral na tao. At maraming mga naliligaw, nailalayo at naililigaw sa tunay na Diyos. Kaya sabi rito ay dapat po ang salita ng Panginoon ipangaral natin season and out of season. Para sa iba, ang Biblia ay out of season na outdated. Doon na lang sila sa tinatawag na scientific proof and explanation. Pero dahil ang Biblia sinabi ng salita ng Panginoon na preach the word, season or out of season. Ang sabi ron ay ituro ay reprove, patotohanan ng salita ng Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo ay tunay na tagapagligtas. Rebuke. Lahat ng mga i-rebuke daw po, lahat ng mga taliwas sa salita ng Panginoon ay ating sawatain. At exhort, palakasin ang bawat isa sa pananampalataya sa Panginoon na meron tinatawag na pagtsatsaga at yung doktrina, yung aral ng Diyos ang ibig sabihin. Kaya sabi rito, sinabi nga ng Biblia rin dito sa 1 Timothy chapter dito sa sinabi rin kay Timothy, ang sabi rito sa verse sa 1 Timothy chapter 2 dito sa verse 1 hanggang dito sa verse 4 and 5. I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and honesty. Makikita natin dito na ang salita ng Panginoon, ang bawat mananampalataya sa Kanya, ang kanilang idinudulog ay ang panalangin para sa pamahalaan, intercessions, pasasalamat, gawin sa lahat ng mga tao, maging sa hari, presidente o sino man na nasa authority, upang magkaroon ng tinatawag na mapayapa at may kapanatagan na pamumuhay at kabanalan at mayroong katapatan. For this is good and acceptable in the sight of our God, of God our Savior,
who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So ang nais ng Diyos na God our Savior ay magkaroon ng bawat tao ng unawa sa kanilang para maligtas, who will have all men to be saved. Na nagnanais, ang nais ng Diyos ay ang mga tao ay makarating sa katotohanan at maligtas po sila. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Kaya yun po ang aking pinapahayag sa inyo. Unang-una po, yung nakikita nyo sa video na ito, hindi po to AI. Ako po ito. Ako ho ito. Si Brother Joe. Hindi AI. Hindi ho nagbabago ang mukha ko at hindi... alam ko marami mga tao hindi naman interesado sa aking pagmumuka. Okay lang po yun. Basta maging interesado lang po kayo sa salita ng Panginoon. Maraming mga tao na nagkakaroon lamang ng interes sa kanilang na papakinggan sa YouTube at sa Facebook kapag merong thumbnail. Hindi ako mahilig maglagay kasi yun po ay misleading. Yung mga nilalagay na thumbnail para mapukaw ang inyong pananaw at i-click nyo so makiklickbait na kayo. Dito ho, wala akong clickbait dito. Kung makikita ninyo ang pinaka-screen ko ay minsan lang ako maglagay ng may mga Bible verses kalimitan ay diretsa na kagad. Wala akong thumbnail. Hindi uso sa akin talaga ang thumbnail. Minsan sinubukan ko yung thumbnail pero ang nilalagay ko talaga ay yung word, yung truth, kung ano po yung sinasabi. Naalala ko yung mga thumbnail na gali. Halimbawa, sinasabi, yung cellphone mo para lumakas ang signal. Isipin nyo, tutusukan ng toothpick yung pinaka-microphone sa ilalim. Ngayon, yung isang walang alam sa ganon, kala niya nga totoo, tutusukan niya, di masisira yung speaker dun sa loob, masusundot yon. So, hindi ho ganon. Ang thumbnail po ay pag-ingatan natin, lalo na kapag ito ay merong monetary value sa mga nag-upload. Ako po ay nag-upload, wala po itong monetary value. Hindi po ito kumikita ng ano paman. Dito ay marami mga tao sa panahon natin ngayon ay ayaw talaga sa Panginoon. Ibig sabihin ay they don't have time to listen and to read the Bible. At parang ano sila, parang ayaw na nila maniwala sa Diyos, kay Kristo, dahil nga unang-una, yung mga nababalita nila, yung mga preacher, nagnanakaw, may mga malalaking pananalapi na nakukuha, corruption, ibig sabihin. Yung mga preacher ay hindi lang isa-asawa, marami pa sa iba't ibang lugar. At ganun din ho, may mga tinatagong kadiliman o ano pa man sa buhay. Ayun ang mahirap po kasi. Tandaan nyo, ang kasalanan ng iba ay hindi ho kasalanan ni Jesus Christ. Hindi ho kasalanan ng Panginoon na siyang tagapagligtas. It so happen, they're corrupt and they're not bound for heaven, to heaven. They're just using the Bible. At nabibiktima nila yung mga taong hindi katulad ko. Yung mga nabibiktima nila, yung mga mahinang pananampalataya at naniniwala sa kamalian. Yung sinabi nga natin dito, na sa uling araw, maraming mga tao ang tatalikod sa pananampalataya, pipiliin nila ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. At sinasabi nila na sila'y natitisod na sa Biblia o kay Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 6, Jesus said, "And blessed is he who is not offended because of me." Huwag kayong ma-open sa Panginoon. Kung mayroong mga preacher na nangangaral gamit ang Biblia at nangangwarta lamang sa inyo, hindi po alagad ng Panginoon yun. Hindi yun isinugo ng Panginoon. Yung mga tao na isinubo sa kasamaan ni Satanas, hindi ho ng Panginoon. Sabi nga sa Tagalog, sa Mateo 11:6, sabi, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Sabi, sinabi ni Jesus Christ na mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa Kanya. At ang sabi nga sa Tagalog Biblia, yung malalim na Tagalog ng Biblia na parang King James Version, na sabi, Mateo 11:11, mapalad ang sinumang hindi makasusumpong ng anumang katitisuran sa akin o yung stumbling block. Si Jesus Christ ay hindi kinakatisuran. Siya po ay Diyos.
na nagkatawang tao, the Word became flesh, and He dwelt among us. Siya ang salita, ang buhay, ang daan, katotohanan. Kaya siya lamang po ang aking ipinapahayag din po sa inyo sa mga sandaling ito. At ang nais kong ibahagi sa inyo ay wala tayong mapapala kapag tayo nag-aalala. Ang pag-aalala sa scientific studies ay nagdadala ito ng tinatawag na complications sa health, mental health, at higit sa lahat ay yung nagkakaroon ng stress ang tao. At kapag may stress, ang stress kasi, kapag ikaw ay kulang sa tulog, kulang sa kain, dahil malungkot ka, nag-aalala ka, kulang ka sa exercise, ibig sabihin, hindi ka na active sa mga activities na dati mong ginagawa. Kulang ka sa tulog, hindi ka makatulog, hindi ka makakakain, at pagkatapos nag-aalala ka, nag-iisip ka, and stress yun. Yung stress mo, unti-unting sisirain niya yung mga liver mo, yung mga laman loob mo, yung heart mo, yung mga respiratory mo, maging yung brain mo, yung function ng brain mo. Yun ang nagiging kas nun. Ang katotohanan niya na yung stress ay it can kill. It can kill, it can totally damage yung health ng isang tao. Kaya mayroong aral ng Panginoon diyan patungkol sa worriness. Sa worry, kalimitan worry. Ang pagwo-worry ay walang exempted dito. Either you are poor, you are rich, you are famous, and you are not famous. Grown up, teenagers, kahit yung mga bata pa lang, nagkakaroon na sila ng worriness sa buhay nila. So, ito ay binigyan ng diin ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, yung mga tao ay nagkakaroon ng worry kapag kasi iba tayo sa mga animals. Yung mga animals, ang pinaka-worry nila, yung kanilang animal instinct na kaya minsan lumalabas sila sa gabi lang kasi nagwo-worry sila. Yung instinct nila, ayaw nila na makain sila ng mga predator sa umaga. Kaya sa gabi sila, doon sila maghahanap ng pagkain nila in order to survive. Ang mga tao naman ay iba sa atin. Sa atin kasi ay yung worry natin is tulad na sinabi ng Panginoon, na basic, very basic. At yung worry na yon ay dala-dala natin. Imbis na we act on it, we work on it. Instead ay nagmumukmuk tayo sa isang sulok na hindi kikilos at nag-aalala tayo kasi ang mga tao ay nagwo-worry sa future niya. Sa future nila, kung ano nga ba meron, nakakalimutan nila, life must goes on. Yung oras ay umiikot at makikita natin kasi marami mga tao na yung kanilang pamumuhay ay ikinukumpara sa iba. No, wag niyong gagawin ho yun. If you compare your life, what you attain in life sa ibang tao, ay magkakaroon kayo ng tinatawag na stress. Magwo-worry na kayo. Hindi ho nababasi ho rin eh. Tingnan, basahin natin dito. Babasahin ko muli ang sinasabi ng dito naman sa Matthew chapter 6 verse 21. Ito ay isang simpleng teaching ng Panginoon patungkol sa mga nagwo-worry at yung mga nag-aalalang ito ay dapat maunawaan nila na ang pag-aalala ay hindi makakatulong. Hindi makakatulong ito sa buhay ninyo at sa tinatawag na buhay ng ibang tao kasi magkakaroon ng epekto, yung tinatawag na negative effects sa kasama nyo sa bahay, sa family niyo, sa trabaho nyo at sa ano pa man na may kaugnayan sa inyo. Ang sabi rito sa Matthew chapter 6, sa verse 25 hanggang 27, ang sabi, "Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they?
Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall withal shall be clothed? For all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morning, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Pwede nyo basahin sa Tagalog yun. Tinuloy ko na sa hanggang 34 ng Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34. Ina-itemize ng Panginoon. Yung mga nagwo-worry, anong sabi ng Panginoon? Yung mga may worry daw sa ganon ay sabi, O ye of little faith. Yung mga may worry na sa buhay, ang tawag ng Panginoon, O ye of little faith. Mahina ang inyong pananampalataya, kaya ka nagwo-worry. Maaring nasasabi ng iba na kaya ka lang hindi siguro nagwo-worry dahil may comfort zone ka. Ayan, itatapik din natin yan. Yung comfort zone ng isang tao, halimbawa, sa trabaho niya, sa pamilya niya, o sa standing niya, kasi mostly ang mga tao, they live and work to sustain their needs. Yung physical body talaga. Kaya nga, nagtatrabaho ka, bibili ka ng air condition para masarap ang tulog mo. Magtatrabaho ka para pag meron kang mainit ang panahon, bubuksan mo yung aircon at magtatrabaho ka para may pambayad ka. So, it's all about our body, our flesh. Binibigyan natin ng comfort yung flesh natin, but our soul ay merong discomfort. So, makikita natin kaibahan nun. Yeah, you eat. We have a lot of choices, meal, food, healthy food, and you have a lot of mga damit, mga pananamit mo magaganda at alahas. Think about it. Sino ang nakikinabang? Di ba physical natin? That someday our physical body ay mamamatay, mabubulok. So that's why Jesus Christ said, nag-teach siya rito, look at those ravens o yung mga ibon. Hindi sila pinababayaan ng inyong ama. Tignan niyo yung mga bulaklak doon, yung mga lilies doon sa mga ilog, sa tubigan. Ang gaganda ng mga kulay nila, damit nila. Kahit si Solomon ay hindi makapagdamit ng ganong kaganda. Pero on the next day ay matutuyo na lang at ginagawang panggatong na. So anong ibig sabihin nito ay, ang isang tao, kapag ang kanyang worry ay sinarili niya. Yung worry niya na kung saan ay ang mga tao, they are worried about how to survive in their everyday life, sa pamumuhay nila. Kasi nga, ang mga tao ay may pagka-advance eh. Hindi pa man nangyayari, iniisip niya na kagad yun. Na parang sinasabi na walang Diyos na tutulong sa akin. Kaya sinabi ng Panginoon, O you little faith. Ang mga tao ay meron tinatawag na logic na kung tawagin ay abstract. Na ano na lang kakainin namin. Isipin niyo paggising sa umaga ang pinoproblema kung anong kakainin. Kung anong iluluto, di ba? Kung saan kukuha ng pagkain, di ba? Isang problema yun, di ba, na naiisip. Pero ito, pwede kayong gumawa ng pamamaraan, huwag kayong mag-aalala. Do not worry, ang sabi. Dito mapapatunayan ang kilos ng Diyos sa inyo. Kasi yung mga nag-worry ay merong little faith lang sila. Remember, unang-una, makikita natin dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Itong kalimitan ng
nagiging cause ng mga tao kaya sila nagwo-worry, nadidepress, nai-stress sila, tapos depression. Depression kills. Yung stress, hindi nyo nalalaman na na-develop na siya sa depression. Tandaan niyo yan. Stressful ka sa trabaho, pagod ka, hindi ka na nakakatulog. And then, bumaba na yung tinatawag na, na happiness mo sa buhay, depressed ka na. And depression leads to destruction na ng mga internal organs mo at iba pang mga bahagi ng katawan mo. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows." May mga tao na mas iniisip nila na paano magkakaroon ng pera. Kasi ayun ang kalakaran ng mundo. Kung meron kang tinatawag na pera, ay mabubuhay ka, sabi ng iba, money talks. Meron pang ang kanta niyan, si Billy Joel, di ba? Yung money talks. Kapag doon tayo nag-stay sa isang side lang na yon, ay hanggang sa umaandar ang oras, panahon, naiisip mo yon. So, hindi ka nagkakaroon ng concentration how to make a living. Kasi nga, ang ginagawa mo ay you are developing in your mind that greediness for money is okay. Actually, hindi ito ang solusyon. Kahit magkaroon ka ng maraming pera, kaya nga yung mga mayayaman, kahit marami silang pera, they're still thinking about yung problem nila, yung worriness nila. Paano kung bumagsak yung tinatawag na stock exchange, yung mga business nila, paano malulugi. Wala silang pagkakaiba sa mga taong walang pera. Pero ano sabi ng Biblia? Kaya ang tinatawag na, tulad na binabanggit ko dito sa 1 Timothy 6:10, ito ang pangunahin ng mga tao na nagwo-worry. Mayaman at mahirap. May worry na sila. Wala exempted dito. Unschooled, graduate, may trabaho, wala. May worriness lagi. Kasi, itong katawan natin na to, actually, ito yung binibigyan natin ng ginhawa. Habang nabubuhay tayo, our physical body. Pero nakakalimutan na maraming tao na sinasabi ng Biblia sa Genesis, di ba? Na nung nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya yung kanyang nostril at ang tao ay naging living soul, living being. Which is, yun ang side talaga na dapat ito ang iniisip natin. Yung pagkain ng ating pisikal ay ang mga tinatawag na mga nabibili ninyo, na iluluto ninyo. Pero yung pagkain ng ating kaluluwa, which is the living Word of God, ito ang nagbibigay sa atin ng tamang pananaw ngayon. Na ang ating physical body ay hindi na magiging tinatawag na pangunahin sa atin, kundi yung kaluluwa natin na siyang binubusog natin ng gusto, at sa physical body natin, sa puso natin, nananahan ngayon ng Espiritu Santo ng Diyos. At doon, ang tinatawag na worriness ay pinuputol ng Diyos at bibigyan ka ng gladness every day, every morning. Di ba may kantang ganun? There are new every morning. Yung gladness, yung oil of gladness ng Diyos sa atin na nararanasan natin, which is the Spirit of the Lord. Sinabi ng Panginoon sa atin na huwag daw tayong mag-alala kapag kung anong kakainin natin, anong iinumin, anong isusuot. Yun daw po kasi yung hinahanap ng mga pagan, mga pagano, na mga walang kinikilalang Diyos. Kung ano yung masasarap na pagkain, yung mga nakikita ninyo sa mga commercial sa TV, di ba pinakikita sa kunyari sarap sa pagkain yung mga tao, pero anong meron doon? Chemicals. Hindi nyo alam kung ano hinahalo doon, di ba? Sa mga
nakikita ninyo? So, pinupukaw lang inyong pananaw, yung inyong gutom, yung inyong para maging gluttons kayo. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon, do not worry about what you will eat eh. Second, what you will drink. Di ba makikita natin sa mga commercial na yung tang orange, tapos sinasaling ganun, pag meron pang talsik, yung bola pang bilog na bilog. Ginawa ko ng many times yun, wala namang nakikita eh. So makikita natin, that's all tricks. Para matricks tayo, para bumili. At yung mga Gatorade, lalakas ka raw, tapos titira ka ng basketball, masushoot mo yung mga bola. 3-point pa, di ba? Makakapag-dunk ka pa. Ginawa ko na yun eh. Wala namang, although hindi ako everyday na bumibili ng mga Gatorade o yung mga energy drink, yung mga Red Bull. Di ba? Pagka pagod ka, yung magtatrabaho ka, inom ka na muna nun. Pero nakakasama pala yun. Made-dehydrate ka pala ron. Hindi katulad ng tubig lang talaga na inumin mo. Makikita mo nyo marami mga promises. Ayun ang pinakaiiwasan ng Panginoon eh. Huwag tayong maiinggit kung isang tao may hawak-hawak na Gatorade o Red Bull na talagang energy drink. Tapos kayo, ang hawak nyo lang isang basong tubig. Okay lang ho yun. Dahil hindi nyo alam kung ano yung chemical na iniinom nila. Ang sabi, what you will dress. Don't worry about what will you dress. Yung mga tao na yon, ang gagara ng damit, di ba? Tapos kayo, hindi naman ganun huwag kayong maiinggit. Alam nyo kung bakit? Parang made in China yon. Parang made in China yun, tandaan niyo. Ang ibig ko sabihin ay ganito. Yung mga pananamit ng mga tao na yon na magagara, di ba? Nagpapatunay ba yon? Magre-reflect ba yon na kung sila ay mabuting tao? Di ba hindi? Pananamit yun eh. Again, ang pinagtutuunan ng pansin ng maraming mga tao, tulad ng mga pagano, ng mga Gentile, ay mga sarili nilang pisikal. Yung physical nila, yung pangangatawan nila, yung susuot nila, kung ano yung babagay sa kanila kahit hindi. Maraming ganyan, di ba? Sa mga showbiz, sa mga na, ang ganda-ganda ng damit mo, kahit hindi bagay. Di ba, ayun na yung isang para yung mga fashionista, para mapuna ka ay magdadamit ka ng magagara, wala ka namang trabahong maganda, plain housewife ka lang, yung asawa ay politician, syempre magnanakaw yung asawa niya para lang merong maibiling di ba? Na magagandang damit. Pero hindi bumabagay pa rin. Hindi bumabagay. So marami mga tao kahit magaganda ang inyong damit, kaya nga sabi ng Biblia na ang mga halaman, ang mga bulaklak sa parang daw ay kahit si King Solomon na may kayang magkaroon ng magagandang mga gagara mga damit ay humanga doon sa mga halaman na binibihisan ng Diyos. Ibig sabihin nito mga kapatid, hindi ang mahal mong damit, mamahaling damit, ang magpapatunay kung ikaw ay isang mabuting tao. Tandaan niyo po yan. Anong importante ng buhay? Yung importante ng buhay ay ang buhay na kasama ang Panginoon. Life with the Lord. Naalala ninyo si Hanuk o tinatawag na Enoch sa ikapito ng saling lahi mula kay Adan. Siya'y lumakad na kasama ng Panginoon, sabi ng Biblia sa Genesis. At siya'y kinuha na ng Panginoon, dinala sa kanyang kaharian, sa kanyang kalangitan. Kaya dito sabi, life with the Lord, yun ang pinaka-importante. Psalm 16 verse 11, you will show me the path of life, because in your presence is full of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Yung buhay na nasa Panginoon, kahit wala kang masyadong kinakaing pagkain, wala kang dinadamit na magagara, o wala kang iniinom ng mga special na mga inumin na yan na mayayaman lang ang may kaya. Ang sabi, if your life, the most important is, if your life
is with the Lord. Yung buhay mo ay kasama mo ang Panginoon sa iyong araw-araw na pamumuhay. Ang sinasabi ng Panginoon dito sa binasa natin dito sa Matthew chapter 6, ang sabi rito na sino sa inyo makapagdadagdag? Ang sabi rito, verse 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Sa Matthew chapter 6 verse 27. Ang sabi, sino sa inyo, kasi yung binanggit doon is helikia sa yung stature. Ibig sabihin, hindi yung tangkad. Hindi yung tangkad, kundi it means in Hebrew, in a Greek word means age, maturity, length of life, span of life. Ayun ang tawag doon. Sino makapagdadagdag sa inyo ng buhay o ng taon ng buhay ninyo o span of life ninyo kung mapapahaba ninyo ang inyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Di ba wala? Sinabi na ng Panginoon Yung worriness, nakababawas yan ng buhay natin, taon ng buhay natin dito sa mundo. Hindi ako may sabi ng kundi si Jesus Christ. Sa verse 27 ng Matthew chapter 6 verse 27. Dahil sa pag-aalala ninyo, maging ang mga medical doctors, na ang worriness ay nagdadala ng stressful na buhay. At yung stress na yun nasa iyo, it leads into depression na ang mangyayari. So, hindi ka makakapamumuhay ng normal na buhay. Kaya dito, the life with the Lord ay magdadala ng tinatawag na full of joy na galing sa Panginoon. Yung second, the life in the Lord. The life in the Lord. Yung una, the life with the Lord. Ito, the life in the Lord. Na sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. This is the life in the Lord. We are still in this world, but we are not of this world, Jesus said. Hindi na tayo taga-sanlibutan, although nandito pa rin tayo, but we are not of this world. And we should not do the pattern of this world. Kung anong uso, kung ano yung usong-uso ngayon, kahit mali, ay hindi dapat po natin kinokopya at ginagaya. Ang ikatlong punto, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Jesus said in Luke chapter 12 verse 15 na yung dami ng kayamanan ng isang tao ay hindi daw po nababase doon ang buhay sa dami ng kanyang tinatangkilik. In the eye of our Lord Jesus Christ, the earthly possessions ng mga tao is not life. It's not life. The wealth of this world, in the eye of the Lord, is sent the life na nasa Biblia. What is life? Yung life na ito na binabanggit na siyang pinanggalingan nito ay ang Diyos, ang tunay na buhay ay yung everlasting life, eternal life, na makakamit natin through His Son, Jesus Christ. Na siya nagsabi na, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Kapag hinanap natin ang way, Jesus is the way. Kapag hinanap natin yung truth, Jesus is the truth. Kapag hinanap natin ng life, Jesus is the life. Siya lang, lagi. Kaya dito, na sabi ng Proverbs chapter 5 o chapter 15 verse 15 hanggang 16, ang sabi nga, better is a little with the fear of the Lord than great treasure with trouble. Better is a dinner of herbs where love is than fatted calf with hatred. Mapalad ang kakunti lang ang tinatangkilik mo. At subalit ang sabi rito ay
kinalulog na ng Diyos kesa sa maraming great treasure na merong kaguluhan. Bakit sinabi ng Panginoon na ang inyong yaman, mag-impok kayo ng kayamanan sa kalangitan sapagkat dito sa lupa ay nasisira at nananakaw. Kasi hindi tayo magtatagal sa mundo. Maipamamana ninyo kayong mayayaman ang kayamanan sa inyong mga anak. Tandaan ninyo yan. Mapapamana ninyo. Ngayon, ano ang ipamamana naman ng Diyos sa inyo pag namatay na kayo? Wala. Kasi hindi kayo nag-impok ng kayamanan sa langit. At ang inyong pananampalataya ay hindi base sa pananampalataya na sinasabi ng Panginoon Kristo. Kaya dito, ang sabi rito na better to have a revenue, dito naman sa Proverbs 16 verse 8, better to have a revenue even though it's little than big revenue without justice. Ayun yun eh. Yung sinasabi ng Proverbs 16:8. Better is a little with righteousness than vast revenues without justice. Kahit ikaw na mananampalataya ng Panginoon, hindi ganun kalaki ang iyong sweldo, sumasapat lang sa pangangailangan mo, ay yan daw po ay napakainam kaysa sa may malaking kinikita na galing sa injustices. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Now, godliness with contentment is great gain. Kapag ikay may pananampalataya sa Panginoon at meron kang contentment sa mga natatanggap mo sa Panginoon is great gain. Maaaring sabihin ng iba, hindi na ba ako kinakailangan mag-aral o magtrabaho ng husto kasi baka mauwi ako sa sinasabi rito sa Biblia na yung vast revenue ay magiging without justice. Meron ba kayo nabasa sa Biblia na Jesus Christ stopped His believers o stopped the people from working? Di ba wala? Di ba may kasabihan sa Biblia na sa kawikaan yun na ang isang tao raw ay huwag niyong laging bibigyan ng isda. Turuan niyo silang paano mangisda. Bigyan niyo sila ng kaalaman how to fish, how to do fishing, not to receive fish lang ng araw-araw, di ba? Mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin ay with contentment. Godliness with contentment. Kung ikaw ay godly, you should have contentment in your life kung anong dumarating. Maaari ba sa inyo na mga kababaihan, halimbawa, maraming mga kababaihan na yung mga lalaki na naliligaw sa kanila ay binabasted. Busted ang tawag eh. Dito sa Amerika, kapag gusto ka ng babae, you ask her for a date. Pag sumama yon, ibig sabihin gusto ka. Pero pag sinabi, no, I'm busy, hindi ka gusto, wag mo nang pilit ang sarili mo. Sa Pilipinas naman, magpapaalam pa na pwede ka ligawan. Ano kaya yon? Pwede ba manligo sa inyo? Sa isayo? Iba eh, di ba? Kaya nawiwirduhan ng ibang mga tao, di ba? Sa ibang mga bansa. What was that? Sabing ganun. Ngayon, kayo mga kalalakihan, sa akin, kung meron kayong nararamdaman sa isang babae na malinis sa inyong hangarin, sinabi ninyo, at sa palagay ninyo na hindi naman kayo pinapansin, ay maaring na meron siyang tinatawag na goal-oriented siya, na gusto niya makuha yung goal na yon. Pabayaan niyo siya. Let her go sa goal niya. Goal niya yun eh. Kasi kung ang goal niyo ay manligaw kayo ng babae na gusto ninyo, goal niyo yun eh. So kapag kayo ay hindi naman po pinalad at hindi naman kayo pinansin, ay let her go. Para maging malaya din po kayo sa worriness. Hindi nangangolog hindi ka pogi, hindi ka magandang lalaki. At kung napaniwala ka ng nanay mo na magandang lalaki ka, wala akong magagawa ron. Pero
Tandaan ninyo, hindi laging pagmumuka ang nagiging batayan ng mga babae, kundi yung kanilang meron silang goals sa buhay. Goal-oriented sila at kinakailangan din po yun ng mga kalalakihan. Ang sabi rito, sa ika-4 na puntos, why we should not be worried about everything in this world, especially yung mga basic needs na yon, food, shelter, yung mga ganyan, yung mga dadamitin, clothings, because we're all pilgrims in this world. Tayo mga manlalakbay lamang, sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Wala tayong madadala palabas. Kaya sinabi rin ni Job sa Job 1:21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Nung tayo sinilang sa mundo, kaya yung sinasabi ng iba na yung mayaman yan, pinanganak yan na merong silver spoon. Hindi ko totoo yun eh. Sabi ng Job 1:21, ipinanganak ako ng aking ina mula sa kanyang sinapupunan na hubad, walang dala, at ako'y babalik sa Diyos na wala ring dala. Ang ibig sabihin nito ay we are nothing. Kung ano man na-accumulate mo, na-acquired mo dito sa earth, wealth, mga title, kung ikaw ay naging PhD, doctorate, lahat, nag-aral kang mabuti, nakapagnegosyo ka, nakaimbento ka, when we die, you are nothing. Wala lahat. At hindi niya na malalaman kung anong naging trabaho niya sa earth. Ang lahat ng alaala niya sa earth ay lumipas na. Hindi niya alam na siya, ang mga nangyayari sa earth ay hindi niya na alam, sabi ng Biblia, sa Ecclesiastes din, maging sa aklat ng Proverbs. Kaya makikita natin dito na hindi mo maipagmamalaki sa Diyos na ikaw ay isang enhinyero, ikaw ay naging beauty queen, ikaw ay naging politician, ikaw ay naging presidente o hari. Pagharap nating lahat sa Panginoon, ang unang titignan ng Panginoon sa atin ay ano? Ang ating mga pangalan na kung nakasulat sa aklat ng buhay na nasa langit, na siyang mga taong tumanggap sa Panginoon sa Kristo bilang kanyang Diyos, tagapagligtas at mananakop ng kanyang buhay. Kaya dito sabi, ang contentment sa buhay ay so that we can have peace in life. Peace of mind. Peace sa pamumuhay. Peace sa bawat tao. Sapagkat yung kapayapaan, peace of mind ay hindi mapapantayan ito ng anumang yaman o anumang material na bagay o anuman na nasa mundo. Ang peace of mind. Philippians chapter 4 verse 11, not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Kahit si Apostol Pablo, nakakaranas ng paghihirap sa buhay, ang pamumuhay niya ay hindi ganong kasagana sapagkat iniwan niyang lahat para kay Kristo. At siya'y naglingkod na lang sa Panginoon. At minsan siya'y nagugutom. Walang makain sila. Hindi nila sinasabi sa mga mananampalataya para hindi siya maging pabigat. Kaya sabi niya, for I have learned in whatever state I am to be content. Maging kontento. Hindi nagrereklamo sa anumang inihandang pagkain o iniluto. Hindi namimili, hindi picky. Sapagkat alam natin na ang contentment dapat ang nasa atin at wala na tayong hahanapin pa. Kundi busugin natin ang ating mga kaluluwa ngayon ng salita ng Diyos, ang ating mga espiritu. Yung espiritu natin, pinakakain natin ng mga kaalaman at
at mga salita ng Panginoon. Sabi ng conclusions ko rito, I give you my conclusions here sa Ecclesiastes chapter 6 verse 6 hanggang 7. Even if he lives 1,000 years twice, kahit ang isang tao ay mabuhay ng 2,000 years pa sa buhay niya, but has not seen goodness, ito yun. Subalit hindi niya nakita ang goodness of God. Do not all go to one place, ang sabi. Big sabihin, we all gonna die. At yung mga tao kahit may yaman sila, ang buhay nila ay marangya dito sa mundo. When they die, they cannot bring any of those. Ang unang-una na ipapaalam sa iyo ng Diyos kung yung pangalan mo ay nakasulat sa Book of Life ng The Lamb of God, Books of Life. Kapag wala ron dahil hindi mo tinanggap ang Panginoon Kristo, ay hindi ka makakaranas ng eternal life. Your life won't gonna be the life na katulad ng mga nailigtas ng Panginoon. Ang sabi rito sa verse 7 din, dun sa Ecclesiastes chapter 6, sa verse 7, all the labor of man is for his mouth. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya kayo nagtatrabaho, kumikita ng malalaki, nagnenegosyo, lahat ng mga pinaghirapan ninyo ay para sa inyong mga bibig, para sa pagkain ninyo, sa pangangailangan ninyo mga physical na katawang mamamatay at mabubulok. And yet his soul is not satisfied. Subalit ang kaluluwa ninyo ay malnourished, gutom, at not satisfied. Hebrews chapter 13 verse 5, let your conduct be without covetousness. Be content with things as you have, for he himself has said, I will not leave you nor forsake you. Therefore, whatever you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Do it for the glory of God. If you're working, if you're eating, doing business, whatever you do all to the glory of God. Hindi sa kasamaan. And Jesus Christ said also, He doesn't even say na huwag mag-business ang mga tao, huwag kumita. No. He said in Luke chapter 19 verse 13, Jesus said, so he called 10 of his servants, delivered to them the 10 minas, yung pera, and said to them, do business till I come. If you're studying, going to school, kung nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, ang sabi, do it. Ang sabi, do it. Do the business till I come. O kung tawagin ay, occupy till I come. So, hindi ka pinagbawalan ng Panginoon. Ang sinabi lang sa iyo ng Panginoon, do not worry. Huwag kang mag-worry kung anong kakainin mo, bibihisin mo, iinumin mo, saan ka titira. Do not worry. What Christ wants us to do is, do it all for the glory of God. Sapagkat may kalutasan yan. Ang Diyos, kapag nagsalita siya sa Biblia, hindi mo pinanghawakan, hindi mangyayari sa iyo. Kinakailang manalig ka, maniwala ka, sampalatayanan mo. Kasi kung hindi niya gagawin sa ito, mga kapatid, hindi siya Diyos. Tandaan niyo, yun lang ang ano yun. Yun lang ang magiging bottom line. But Jesus Christ promised us, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Big sabihin, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos para pag namatay ka, doon ka sa kaharian niya pupunta. The kingdom of God and His righteousness. Katuwiran, meaning yung kaligtasan mo sa Kanya. Yung eternal salvation mo ay dapat mapasayo. And all these things, mga bagay sa mundo will be added unto you. Added. Dadagdag niya sa iyo.
Hindi idadagdag mo ng sarili mo, kundi siya mismo magdadagdag para sa'yo. Minsan, yung kakayahan natin na pangalagaan ng ating mga tinatangkilik ay yun lamang ang binibigay ng Panginoon sa atin according sa kanyang riches and glory. Hindi ka babagsakan ng Diyos na katakot-takot na hindi mo mamamanage. Alam niyo kung bakit? Lalaki yung ulo mo. Magiging masama ka, magiging makasalanan ka at sa huli, ikaw ay mapapahamak. Kaya God knows kung yung flow ng wealth sa'yo ay mabagal o paunti-unti because God knows. Ang sabi ng Biblia, huwag ka mainip sa pagyaman, kapatid. Anong pagyaman ba ang gusto mo? Material lang? Para sa akin, ang gusto kong pagyaman ay ang kaalaman sa salita ng Panginoon at buhay na walang hanggan, of course. Dahil tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo. Kung hindi man ako mabuhay rito ng mahigit na 100 taon, basta naranasan ko ang joy, ang gladness ng Panginoon. Kung isang tao hindi niya naranasan na may magmahal sa kanyang ibang tao, huwag siyang malungkot sapagkat ang Panginoon sa Kristo ang tunay na magmamahal sa iyo. Sapagkat ang pag-ibig niya ay hindi kayang ibigay ng sino mang tao. Mga kapatid, mapalad po ang isang tao na ang kanyang Panginoon ay ang Panginoon sa Kristo. Pagkatiwalaan niyo po ang Panginoon hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga ninyong buhay. Jesus Christ, He is the only Lord and Savior, the giver of life. Sa Kanya po tayo umasa. At ang mga bagay na ito sa sanlibutan ito, idadagdag niya lamang sa atin. Magiging sapat ang ating pangangailangan. Ang napagkatiwala sa maliit na bagay, pagkakatiwala ng Panginoon sa malaking bagay, sapagkat ikaw ay katiwa-tiwala sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen.